Proud na proud ang New Zealand ngayon dahil kahit naman daw yung kanilang under-17 dapat katakutan sapagkat natalo ng kanilang U17 national team ang pinaka-solid lineup ng U17 ng Slovenia. Recently lang, naging headline sa New Zealand Basketball Federation ang pagkapanalong to, especially nung nahinog na ang kanilang future star player na si Liam Keogh na nakapagtala ng 20 points, 8 rebounds, 6 steals. So sa bagay na to, ang dami na lang pwedeng maisalpak sa roster kapag nag-mature na. Hindi pa ba daw tayo matatakot sa kanila? May ilang nakapagkomento din na kahit nga siguro ang Gilas Pilipinas natin ilaban sa U17 youngsters ng Tall Blacks, hindi pa nga raw sila mananalo. Well, wala tayong magagawa, opinion nila yan. Tungkol naman sa sinasabi nila na nakakatakot raw ang New Zealand kapag nahinog ang buong U17, hindi naman tungkol dyan ang pinag-uusapan. Ang lineup na dapat nilang pinupush sa atin yung Team A nila, which is yun nga ang ilalaban bukas sa alas 3 ng hapon Philippine time. Ang ibig sabihin kasi nila doon, mahina pa rin ang national team ng Pilipinas at kailangan mag-improve hindi lang umano sa roster, kundi pati na rin sa buong system. Ang mga bagay na sinasabi nila ay taliwas naman doon sa pinahayag ng coach ng Franklin Bulls na nakalaban ng Gilas sa tune-up game recently. Ayon sa kanya, hindi daw dapat ismulin ang Gilas dahil sa nakikita niya nag-iba ang interest nila at aggressiveness. Partida pa nga daw yun kasi pinaupo ni Coach Tim ang kanilang star player na si Justin Brownlee at pinaupo rin si Mike Phillips ng 2 beses. Kung titimbangin nung time na yun ng Franklin Bulls, hindi naman daw gumagamit ng solid lineup na lagi nilang ginagamit sa NBL. So parang tune up lang talaga na normal practice game kasi bakit pinaupo si JB at Mike Phillips? Alam naman ni Coach Tim na kakayanin ng Gilas kahit wala sila. Sa isang banda, sinabi din ng New Zealand Basketball official page na naghanda na rin sila ng maigi dahil dati na rin sila natalo ng Gilas sa una nitong pagkaharap. Ang update sa kanilang roster, pinalitan na raw nila si Mojave King at nilagay pabalik si Keanu Rasmussen dahil nga sa kanyang impressive debut laban sa Guam at fit yung playing style niya sa kanila. Agad-agad siyang tinawagan. Star player din yan ng dating team ni Kai Sotto na Adelaide 36ers, isang 6'2 guard na mala JJ Barea kung gumalaw at gumawa ng sariling play, averaging 16.5 points, 3 assists. Piniplex din ng Tall Blacks sa kanyang pagiging high flyer na parang Scottie Thompson din, averaging 6 rebounds per game. Partida, undersize yan. Siya din yung inaasahan na gagawa ng big shots para sa Tall Blacks. So siya pala ang makakabanggaan ni Chris Newsome sa kanilang rematch. Sa kabilang dako naman, pinagmamalaki din ni Coach Tim ang naging resulta ng kanilang tune-up game laban sa Franklin Bulls na isang blowout win, 94-66. Isa lang masasabi ni Coach Tim, handa na raw ang Gilas at kampante si Coach Tim na kung magagawa lang ng tamang bawat execution play-by-play, kayang-kaya daw nilang Tall Blacks. Sa bago nilang lineup na kung saan mas marami na raw ang score outside, kaya na raw nilang sumabay. May nadagdag din silang athletic players, wingman na mas mabilis na nakaka-adjust. Nagustuhan naman ni Coach Tim ang pinakita ni Justin Baltasar sa tune-up game na yon at halos nakakaambag raw lahat at balanse ang kanilang lineup. Although may ilang spots din, ang sayang kasi si Kai Sotto wala. Ang sabi injured, pero baka pasakali lang daw yon upang pagtakpan ang mga upcoming offers ng NBA team training camps. Syempre oo naman, sayang dahil wala si Kai. Siya lang naman na nag-iisang player na nakapag-hold back sa mga pesky guards ng opponent. Siya din yung nakakapag-slow down ng pace nila sa loob kasi nga may legit rim protector ang Gilas. Wala matabang ang career ngayon ni Kai Sotto. Iba na rin ang focus niya ngayon kasi meron na siyang asawa. Ang daming nasasabi na hindi na raw siya na Kai Sotto noon na hinding-hihindi sa anumang Gilas call-ups. Pero anong magagawa natin? Looking forward, ang Gilas community sa roster ngayon na umano retooled. At sana palag na to, hindi naman sa minamaliit natin ang kakayahan nila. Kasi kahit anong mangyayari, susuporta pa rin naman tayo. Siguro, may mga constructive criticisms lang ang Gilas na kailangan tanggapin, hindi para siraan ang ating national team, di ba? Ang pananakot ng New Zealand ay mukhang hindi nga tumalab sa Gilas Pilipinas.